Malaki po kasi yung utang na loob ko kay Ma'am Yasi. Hindi lang ikaw ang may utang na loob sa kanya. Siya din sa'yo. Imagine, nagtrabaho ka sa kumpanya niya ng 8 taon nang walang salary raise at promotion habang ginagawa yung trabaho na hindi naman na dapat sa'yo. Maliwanag na she took advantage of you in your situation. Kapag inatas mo ang kaso mo sa dati mong amo, paano mga kamukha mong inaabuso sa trabaho? Dapat matigil ang sistemang ito. Huwag kang magpapatalo sa pagmamanipula ng amo mo. Nandito kami, bibigyan ka namin ng boses ngayon na mahina ka pa. At kapag malakas ka na at handa ka ng lumaban, ikaw naman yung magiging boses ng mga manggagawang inaabuso at inaapi ng mga negosyanteng walang puso at kaluluwa para madala sila. Alma? Tony, natatakot pa rin po ako eh. Pasensya na po. Pero mauna na po ako. Alma! Hayaan na muna natin siya. Kaya natin siya makapag-isip. So it turns out that Dolores Mix Apparel is the company that terminated its employee behind the viral social media post. Really? And now the owner contacted us to inquire about legal representation. And she then shared that Attorney Matias is currently representing the dismissed employee. Tito Spanky, do you mind referring them to another firm instead? Because for now, I would rather avoid any involvement that could connect me with Lilette. At ayoko na muna siyang makaharap. Are you still upset with your sister? At ayoko na rin muna siyang pag-usapan, Tito Spanky. If that's okay. All right. I'm sorry. Here are the documents you requested from Attorney Alon. Thank you. Sabrina? Wait. Yes, Ma'am. Is there anything else you want me to do? What happened? Saan mo nakuha yung pasa mo sa forehead? Attorney. Sabrina, did somebody hurt you? Wait. Sabrina, if something happened, you know you can trust us. We're here to help you, okay? Please, tell us what happened. Sabrina, we can provide legal assistance if needed. Basta, sabihin mo lang sa amin kung anong nangyari. Kung anong totoo. Simula akong nung huli pagkikita namin ni Ma'am Yasi, lalo ako nahihirapang makatulog, Attorney. Pinanghihinaan po ako ng loob eh. May mga oras nga po na gusto ko na lang sumuko. Overwhelming naman talaga yung pinagdadaanan mo eh. At saka tao ka lang din naman. Pinanghihinaan ng loob ng dahil sa pagsubok sa buhay. Pero hindi ka dapat magpatalo ah. Dapat gamitin mo yung mga pagsubok na yon para mas tumatag ka. Tama ko kayo, Attorney. Kada nakikita ko po yung pamilya ko na nahihirapan, naisip ko po yung mga sinabi niyo sa akin ni Attorney Abalos. Naisip ko na wala talaga mangyayari kung magpapatalo ako sa kahinaan ko. Kaya dapat magpakatatag ka. Isipin mo yung pamilya mo na umaasa sa'yo. Naging mabuting empleyado ka naman eh. Kaya deserve mo ang separation pay. At iba pang mga benefits na legally entitled sa'yo. At makukuha mo lang yun kapag tinuloy natin ang kaso. Pinag-isipan ko na rin po yung mabuti, Attorney. Lalo na po yung mga sinabi niyo sa akin ni Attorney Abalos. Kaya kahit natatakot pa rin po ako, lalakasan ko po yung loob ko. Lalaban po ako, Attorney. Itutuloy ko na po yung reklamo ko kay Ma'am Yasi. Tama yan, Alma. By standing up for yourself, you're not just securing justice for yourself and your family.
Pero para na din sa mga empleyado na pareho ng sitwasyon sa'yo. Ako po yung panganay sa magkakapatid, kaya wala pong karapatang magpakita ng kahinaan. Ayoko din po kasi mawalan sila ng pag-asa eh. Sa harap niyo, attorney, nagawa ko pong magpakita ng kahinaan. Pero naiintindihan niyo po ako. Kaya maraming salamat po, attorney. Walang anuman. Parang na ho kayo naging ate ko na nahingan ko ng tulong, attorney. Napakaswerte po ng mga kapatid niyo na nagkaroon sila ng ate tulad niyo. Sana nga, ganyan din yung tingin sa akin ng kapatid ko. Serena, what's taking you so long here? It's just that you've got work piling up back at the office. Well, napasaba ka sa chikahan dito, ha? Oh, right. Excuse me. Wait, Sabrina. Hindi mo ba sinasagot yung tanong namin tungkol dyan sa pasa mo? Yes, what happened? Nadulas lang po ako sa bathroom kanina. Totoo ba, Sabrina? Na-late po kasi ako gumising. Then nagmadali ako kaya ako nadulas. Anyway, should get back to the office. Excuse me. Attorney Alon, sounds like you're overworking your secretary. You wouldn't want her to end up like the employee from Dolores Mixapero now, would we? Yeah, I heard about that story. Interesting, huh? But has anyone actually heard the employer's side? What do you mean? Well, it's just that sometimes some people love to play the victim card. They want to complain about anything and everything under the sun, and yet they're the ones that are actually slacking off. Di nila ginagawa ng maayos yung mga trabaho nila. And when they get terminated, well, all of a sudden the employer becomes the villain of the story. Eh, alam mo, minsan wala talaga akong tiwala sa mga ganyang klaseng tao eh. Honestly, it's kind of a talent how some people can just twist the narrative and make themselves out to be the innocent ones. Mapagsabihan mo lang ng konti, dahil sa mga kapalpakan nila, well, sumusuko na agad, bumibigay na. Eh sila naman tong gumagawa ng mga bagay na ikakasira niya.